Ang Serek Savira na write-up sa Abante nun, siya ang American Pie natin. Oo. Doon, walang pictures, walang kahit ano. Mag-imagine ka talaga. Mas ano siya eh, mas healthy. At saka walang history. Walang Tapos, Hindi mo kailangan burahin clear history. First episode natin uli nung bumalik yung school. oo, back to school. Back to school. Back to the podcast. Ang bumalik din is yung traffic. Mhm. For some reason, talagang nadagdagan yung ng oras. Kasi dati parang kaya ko pang alam mo yun, nagda-drive ka tapos lalo nagtatrabaho pa ako tapos traffic naman. Alam ko na traffic. Pero for some reason ngayon, mas parang mas mabigat sa feeling. Mas nakakainis yung 401. Ewan ko, baka ako lang yun. Hindi kasi parang napag-usapan namin kanina on the way here. Di ba sa atin? Like dito, may time ka na sumasakto pa din. Parang yung sa atin, ang layo na nararating mo dito sa limbawa sa isang oras. Ano mas first? Dito o sa Pilipinas? Dito, nakaka-cringe pag 2 hours eh. Kasi pag sinabi mong 2 hours, nandun ka na sa dulo eh. Yung sa Pilipinas kasi, pag sinabi mong 2 hours, basic. Basic lang siya. So, araw-araw mo siyang, normal siya. Sabihin natin Paranaque ka, pasok mo Makati, basic 2 hours. Basic. Yun naman dito, talagang ang sakit na sa loob. Like, kasi ako, hindi naman ako malayo sa work. Pero parang pabalik-balik ako. Pero like ganun, yung siguro sa isang araw ko, parang 3 hours at least or 3 to 4 hours ang nai-spend ko sa traffic. So sayang. Siguro ang unfair na i-compare, obviously, alam natin ang hirap din at ang bagal sa Pilipinas na maski motorista ka o nagko-commute ka, talagang sabi mo 2 hours, 3 hours, basic yan. Basic Okay. yan, Pero basic. at the same time, ang parang mahirap kasi lunukin dito, first world country to eh. Yes. Canada, yun ang medyo Yes. Kung ikukumpara natin siguro Pilipinas at saka karatig na baka ganun yung development, walang infrastructure, walang resources, okay. Hindi, Pero dito pero dun ngayon, bago kami pumunta dito, sa Tagaytay kami nakatira. So, bihira lang kami mag-Manila. Pagdating namin sa Manila, nasyak kami. Ang dami ng mga highways, mga overpass na wow, grabe. At saka hindi siya nagkaka-traffic pag dumang ka sa taas. Which is, good. pay. Pero at least may Mahal. option. Actually, May option na siya. I think mas marami pang infrastructure na napatayo sa Pilipinas in the last, I don't know, 6-10 years o kung ano man, Oh. kesa sa dito. Kasi nung uwi ko nga, nakita ko, oh my God, mismo sa may sa amin is meron ng mga skyway o kung anong tawag doon, sa airport na dito, yung Batangas, ganito na lang, yung Baguio, gano'n na lang. Ang dami. Ang dami Oo, ngayon. ang dami. May gagawin pa ata silang subway. Dito sa Pinas naman, madaming sasakyan talaga. Saka madaming, hindi mo maano yun, di ba? Pero dito, ang daming construction. Construction. Di ba? And then, wala pang nagtatrabaho. Nakakita ka na ba may nagtatrabaho? Sarado yung one lane lang gabi, sasarado pa sa gabi. Traffic na traffic. Naranasan mo yun? Hindi mo alam. One lane, gabi na, one lane. Eto, may nasaga pa akong balita sa mga historian friends. Kaya traffic ang Pilipinas. Kasi yung dinesign siya nung araw is hindi nila na-oversee na magiging malaking city ang Manila. So, nakadesign yung streets natin para sa kalesa. Kaya siya masikip. Hindi katulad na, halimbawa dito, dinesign talaga nila as madami kayo, titira kayo dito, ganyan. Ang sa Pilipinas daw is hindi nila siya na-design for a bigger population. Nandun na rin yung disiplina. Diba? Kasi kung titingnan natin sa Tokyo, I think mas populated ang Tokyo. At saka yung mga daan is hindi natin masasabi na malawak. Actually, yung iba parang, pero mas disiplinado. At siguro ang isang masakit dito sa Canada naman, sa part ng Canada na isipin ay, sa Pilipinas, okay, construction o kung ano man, traffic, and then ngayon nakita ko yung bunga na, oh my goodness, ang daming skyway. Dito, lahat ng mga pinaggagawa
sa 401, sa Gardiner at lahat. Natapos na't lahat, pero honestly, hindi ko makita kung anong Hindi mo difference. maramdaman. Parang hindi ko maramdaman o hindi ganun ka-obvious na parang, okay, sulit kasi, oh my God, 2 level na. Sulit kasi, tinan mo naman. Hindi parang, So, ewan ko. so ganun ba yung naging feeling mo nung nag-move ka dito na parang kulang sa infrastructure? Hindi. Alam mo, totoo lang. I'm a newbie, di ba? Pagdating ko dito, na-culture shock ako, na-shock ako, ang laki ng daan. Plus from the airport, yung dinaanan yung highway, parang, what is this? Kasi iba yung napapanood mo sa TV. Hindi naman nila papalabas yung highway. Yung traffic, yung sobrang Oo. dami. Ang daming sasakyan. So, ako, honestly, na-shock ako. Laki ng daan. Wow. Ang lalaki pa ng mga truck. Isang oras na, ang layo na ng puntahan namin. Dati, isang oras, dyan lang. Hindi ganun. Yeah, yun din yung difference. Yung nga lang talaga, yung parang, yung rush hour. Yung bottleneck. Parang nakakapeke minsan kasi sinasabi, 401 ang pinakamaraming lane. Totoo. Pero hindi throughout. Meron lang stretch na, oh my God, 20 lanes o kung ilan man yon. Pero sa reality nga ay kailangan mong mag-navigate sa kung ano yung pinaka-small window na baka walang traffic. Kung gusto mo talagang ma-enjoy. Kasi hindi nagmamatch eh. Di ba yung trabaho mo, like 9 to 5 or yung mga labas talaga rush hour eh. Yung labas talaga ng mga bata rush hour. So, talagang tatahakin mo yun. Di ba? So, yeah, yun lang mahirap. Gumamit ka na lang ng Waze. Pati nga, hindi. Ganun din. I think Mas naman feeling ko sa mas kahit magaling anong ako bansa sa Waze I think naman kahit sa anong bansa pag rush hour, matraffic talaga eh. Nasa Japan kami, yung rush hour nila, matraffic sa subway. Punong-puno yung subway Oo, nila. punong-puno. Well, Montreal, pumunta kami last week. Yung tren nila mas mabilis na feeling ko. Mas mabilis yung tren nila kaysa dito. Hindi, siguro, I don't know, dami ko lang complain kasi nga, kahit yung Toronto, yung Eglinton, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin na binubuksan. Feeling ko, ang laki ng Kaya nga. ginhawa nun pag binuksan na nila. Yung widening dyan sa may 401, yung pababang ganun. Kapag naayos na yun, wala na yung traffic. No, I don't think. Yeah, man. Yun lang kasi papunta doon, makikita mo. Papunta. Nawawiden, pero yung widening. nadadagdagan naman. And then papunta pa sa Allen Road, nag-ano pa sila doon, nag-widening pa sila doon. So yun ang cause ng traffic. Hindi, kaso napunta naman sa inyo. Yung dati sa inyo na dun pa sa may bandang Whitby pa magta-traffic. Ngayon, nasa Ajax na, yung Westney. Westney pa lang traffic na. Dati, alala ko pag magpa-east kami, magta-traffic pa lang parang after Whitby Move na lang tayo sa Newfoundland. So yun lang. At ikaw ba, ano pa ba yung na-culture shock ka nung humantong ka ng Canada? Weather. Anong buwan ka pumunta ba dumating? winter? December. Pero mild nga yung winter natin nung last. Pero mild siya. Yes. Sabi, ang dami nagsabi sa akin, mild. Oo, mild. Pero kung galing ka ng Pasay, hindi siya mild. Wild siya. Syempre, growing up sa tropical country, pag nakakita ka ng snow, uy, Santa Claus. Uy, may snow. Yung nakapag-travel kami ng family ko na may snow. Woo, snow. Picture, snow, picture. Pero after 2 days na may snow, hate snow. Hate winter. Sinusumpa mo na. Welcome to the club. Madaming, halimbawa, mga kababayan natin sa Pilipinas, dami, uy, snow, natutuwa sila. Nakakatuwa lang siya ng unang araw. Unang araw. Oo. Tapos pag nakita mo na nasa ilalim na ng kotse. Nasa yung sapatos mo na. Pag Tapos, nanigas na, no? Patay, hirap i-shop. lalo na pag lumakas yung hangin, ang sakit sa mukha. Parang karayom. Yung unang dating namin dito, share ko lang Sige. pagdating namin, wala kaming kamag-anak, walang kahit ano. Kaming ng wife ko and son ko sa isang Airbnb. Wala pa kaming place to stay. Wala, kaming 3 lang. Nakatayo kami sa labas ng bahay. Nung lugar. Saan tayo? Ano tong lugar na to? Pag ganun kami, kan laki. Gulat, tas 3 lang kami. So matotal, naglakad kami ng 4 hours sa very cold nun. Tas pa snow na. Hindi namin alam yung bus, yung commute. Yung pala, yung sabing 20-minute walk
from the house to the grocery, iba pala yung 20 minutes na yun. Iba yung parang Yung 20, driving sa Pinas or something. drive pala siya. Ay. Iba pala yung pag sinabi mo ditong, yun yung mga misconceptions eh. Pag sinabi mo sa Pilipinas, 20 minutes lang yun. Pag sinabi dito 20 minutes, drive yun. Drive. For the most part. Yeah. Yeah, tsaka yung parang empty, no? Ang lungkot. Oo. Teka, saan area ba yan? Mississauga. Okay. Yeah. Okay. Empty. Hindi, pero sa may ano kami, 9th line. So, Ang layo. walang Oakville na. tas walang tao. Pagdating namin dun, kami lang tao naglalakad ng Pero ghost sino town. nag-decide na para yun yung piliin para sa first na stayan nyo? Doon lang kami pagdating namin ng airport. Doon lang kami naghanap eh. Hindi nag-consult. Kasi nga wala pang sense of direction. Wala pa eh. Di namin alam malapit lang yun dyan sa Toronto. Lapit nga eh. Layo. Lapit parang Baguio tsaka Manila. Malapit lang naman yun, di ba? Yung kilometers, baka parang ganun na eh. No? 100 kilometers lang. Pero kailan yung point na parang nasanay na kayo or parang na-overcome nyo na yung baka urge na, nako, wrong move yata tayo dito, balik na tayo. Wala nang balikan. Hindi. Wala na. Oo. Punks kami. Yun. Yan. We always go for the win. Kung pupunta ka sa ibang bansa, kung may second thoughts ka, wag ka na pumunta. Yun ang pinakamagandang payong narinig ko. Yes. Kasi ang dami ko mga nakakausap yung buong araw sila. Gusto ko na nga kayong lahat yan eh. Alam mo yun? Teka, Ba't ka pa? kilala kami kanya na. Hindi kasi ako, honestly, namimiss ko yung parents ko. I have lots of friends back home na talagang, alam mo yun, I cry at night. Bro, miss na nga kita bro. may tumawag pa sa akin. Masaya kami dito. Parang nang-iinggit sila kasi magkakasama sila party. Pinakita ko rin na magkakasama kami ng mga friends ko rin dito. Kasama rin kami. Ayan, no? So, pasalamat lang kami kasi home is kung mahanap mo yung family mo dun. Or kung saan mo talaga dinicide, di ba? Oo. Yun na eh, wala, like no turning back Ikaw na eh. ang gagawa ng sarili mong, Oh, di ba? Kaligayahan at mga environment. makakasama sa environment. Mm, May enough. kakulangan ba para magpapayo sa'yo or para Actually, mapagtatanungan mo na direkta, na practical na mga kaalaman? hindi ko, ewan ko, for me, hindi ko alam sa ibang tao. Honestly, I'm blessed to have you guys. And I'm blessed na to have met so much wonderful people here. Na sila yung, dito ka, ganyan. Sila nagdedirect sa amin. Kasi kung, honestly, kung kaming tatlo lang yun, kami magtatanungan, good luck. Mahirap. Kasi mahirap talaga siya. Yung ang daming nagsasabi sa amin naku, yung unang dating ko dito, 1 taon na ata akong umiiyak eh. Tama. Mga ganun. Parang sub-story, mga maririnig lahat. Honestly sa amin, saya ko dito. Saya, thank you. Thank you nga pala sa mga friends ko. Ang lesson is dapat rakista ka para pagdating. Madaling makahanap ng Hindi, pamilya. ito, promise. Alam mo yun, ang laking bagay. For me kasi ang bumuhay sa akin, buong buhay ko is music. Kahit saan ako pumunta, siguradong may tropa ako dun. Yun yung gift ng music. Kasi music is unity. Alam mo yun, pumunta ka sa beach, magdala ka ng tambol dun. Tumugtog-tugtog ka, mamaya may katugtugan ka na dun sa tabi. Or mamaya may lalapit sa'yo na, uy, nice perks. Can I? Tas, give number, blah, 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 yun na yun. Tama. Parang dito, tinanong kami ng mga agent namin nun, saan nyo gustong lumipat? Gusto nyo ba dito sa Newfoundland? Ayoko dun. Bakit? Walang rock and roll dun eh. Sa Toronto, ang dami nagbabanda dun ako. Wow. Kahit saan, halimbawa sa Japan, yan, may mga tropa din doon na may nag-iintay sa'yo doon kasi may naka-jamming ka ng taga doon. Sa Dubai, ang daming, lalo na Filipino community, daming mahilig tumugtog sa mga Pilipino eh. Lahat yan nakaposisyon na yan sa bawat lugar. Ang dali lang makahanap ng crew pag tumutugtog ka kasi may something in common kayo eh. May something kayong kinikilig kayo gawin pareho. Tama. Yan yung dalawa. Alam ko marami mga pillars dito sa community pero pagdating sa mga Pilipino, music at saka basketball. Basketball. Kung yan dalawang yan talagang into ka dyan sa Pilipinas o kung saan ka, pagdating dito, yan ang magiging first na mo.
Kasi basketball, yayayain ka rin. Etong kulit. May nakita akong map ng pinakita lang sa ng anak ko eh. May map siya ng mundo kung ano yung mga sports ng country. Alam niyo ba sa Asia, tayo lang yung nagbabasketball. Yeah, Puro soccer lahat. Tapos may katrabaho nga ako dun sa warehouse, sabi niya, hey, tinanong ko ganun, do you play cricket? Nah, man. Sabi ko, what's that? The cricket, the insect? Sabi ko ganun. Tapos tinanong ako, no, you don't play. Why don't you play cricket? I don't even know the sport, man. Tapos sabi niya, do you play soccer? No, man. Why? Because in the Philippines, we don't have soccer fields there, man. What do you play? Basketball. Filipino. Alam niya, Filipino. Dahil sa basketball. Sabi ko sa kanya, why? Because mga Pilipino maliliit eh. Kaya Dapat sila yung tanongin mo, mas malalaki. Pero mas magaling ata tayo eh. Hindi, ganun nga yung nangyayari din dito kasi nasa eksena na ako ng basketball. So, yung mga Pilipino magagaling, like lalo sa simula. Like talaga magagaling skill-wise. Talagang katapat natin. Ang nagkakaproblema lang pagdating na ng high school dito. Nagtangkaran yung dahil pala mga itim, mga puti, ang tatangkad nila eh. So, wala na matatabunan yung skill talaga. Like ibang klaseng level na rin pag yung matatangkad tas magagaling. Takbuhan talaga eh. Si PDD. Nabalitaan nyo? Si PDD. Si Puff Daddy. Si Yung grabe yun. So, may nakitang House of Cards. Nakita mo yung video, Is Kevin Hart nandun? Hindi. Yung audio ni Mick Mill. nakita niyo. Totoo ba yun? Totoo yun. Man. Yung kay Mick Mill? Of course. Oh, man. Yung No bodyguard way. mismo sinabi na siya yung nag-record, pinakinggan niya. Hey, yo, just need a $2, man. Tsaka yung may nakitang may mga nakitang oil at saka lubricant na punong-puno, isang box sa kwarto niya. 1,000 na bottle ng yata, 950 ng oil. And parang dati pa naman yan, pero I think yun yung kaya ang dami na rin mga nag-resign na mga kung sino-sino mga prominent na mga tao kasi parang sa akin na yung operation ni PDD yung ay para blackmail. Na parang lahat ng mga kasama doon sa mga party, hindi mo naman pwedeng sabihin na may masamang balak. Pero dahil nga sa deliberately ini-spike yung mga drink o kung ano man, lahat yon. So, ikaw ano kay droga eh, 'di ba? So, kung pwede kang maggumawa ng mga bagay na hindi mo gagawin o hindi mo ipapagawa sa sarili mo. Hence kaya nga ang daming mga and i-video yan lahat. So yung mga pag-iisipin natin yung mga mga powerful at influential na figure pagdating sa sports, pagdating sa music, politics, lahat na yan. Nandun yun lahat. And perfect way para nga dito sa whether CIA o kung ano man yan, pang blackmail. Kasi agent. Ibig sabihin nun ay makontrol mo siya. And ang sabi ay sabi nakapatay na yan nakapatay na yan si PDD. And parang isa to sa mga kondisyon na parang kailangan gawin mo to. Parang ganon. Okay, wala ka sa kulungan, tingnan mo naman celebrity ka, yaman, pero kailangan ikagamitin ka namin para makontrol yung mga pinaka may impluwensya sa mundo, which is ganyan din kay Epstein. Ang nagkaiba lang kay Epstein, hanggang ngayon, maniwala ka, wala pa rin yung mga tapes nasa na, pero ganun ding operation. Hindi lumabas yung very similar. Ang daming lumalabas na ganyan na may island daw sila. Totoo. Na may mga bata. Exactly. I guess, kung iisipin mo talaga siya, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ang dami, parang parang Conspiracy. Parang sinabi parang madaming tao hindi naniniwala sa alien because of religion. Pero, if you think about it, tawak na mundo eh. Imposibleng tayo lang. So, parang ganun din. Imposibleng may power ka. You can do anything. Kausap mo yung mga prime ministers ng ganito, ng ganyan, tapos mabivideohan mo sila. Wala. Kaya kung i-reverse natin, is napakatalino nung strategy. Hindi ganito to. So, yung si Epstein, merong conspiracy theory nga na may hawak sa kanya is Mossad. Yeah. Diba? Ito si PDD naman, may hawak sa kanya. Sa totoo, hindi CIA. Well, probably CIA. FBI. It's more of the democratic movement. Mga lefties.
Bakit? Sila yung may Kaibigan implicate. niya, ang dami niyang kaibigan na Sila mga Democrats. Clinton. Clinton. Lahat. Lahat yan. Ginagawa lang nila to. Tignan mo yung mga Hollywood artists. Lahat mga leftist yung So mga yan. kaya kailangan Tignan mo siya yung mga yan. ikulong. Leftist yung mga yan. So kaya, siya lang. Bakit siya kailangan ikulong? Mangungulekta. Of course, mangungulekta. Information, blackmail, lahat yung mga sinabi ninyo. Kailangan na nila siyang i-dispose. Oh yeah. Yung Yun lang information na alam na. Oh, kung hindi ka makukulong, Oh, maybe you're dead. Parang ganun. Parang ang daming mga superstars na feeling ko, ewan ko, conspiracy shit. Conspiracy theory. Parang, alam mo, sila Anthony Bourdain, sila Chris Cornell. Si Anthony Bourdain, bago siya magsabi na nag-suicide siya, may ilalabas ata siya na Yan narinig ko nga. Oo. Sa mga... Tapos biglang patay. Ang daming ang... they have the power. They got spies, they got secret agents. Tsaka nasa kanila yung G.I. Joe eh. yun. And Kaya wala kang laban. Kita mo nga yung Mossad. Or yung pinaputok yung pager. Wild yun. Di ba, imagine mo yun? Pager mismo na na pasabog nila. Na-intercept. Hindi ko sinasabi na Mossad yun. Wala ako. Hindi, na-intercept lahat yung mga pager. Yun ang sabi. Na-intercept yung pager, pinalitan yung baterya, nilagyan ng bomba. Hindi, ngayon, may update, hindi in-intercept. Talagang sila rin mismo yung nag-produce. Naggumawa ng mga shell company na sila yung magmamanufacture talaga. So, yeah. Pero bottom line, nakakatakot kasi hindi lang pager. Merong mga cellphone. Di ba mga American movies, The God's Eye, I think hindi nila magagawang movie yun kung hindi siya totoo. So, internet they have everything already. Even the guns, even the weapons, everything. Which is, yung ganun nga kasi nga, di ba kung naniniwala kayo sa manifest, di ba? So yung, kung ano yung pinapanood mo, yun na yung minamanifest mo. So ibig sabihin, it's either totoo or magkakatotoo. Like, hindi pwedeng hindi magkakatotoo kasi yun yung lagi mong iniisip. Repetition. Talaga may bagong movie na lumabas. I think nasa Netflix. Yung parabang nawalan sila, pumunta sila sa remote area, nirenta nila yung bahay. And then sa city may nawalan ng kuryente, na yung mga may napasabugan, yung mga ganun. So parabang sinasabi nila, yung movie na yun, parang premonition na yung sa yun. Gusto nilang ilabas yun para sasabihin nila, winarningan namin kayo. Ano na ba movie yun? Yeah, yung diba? parang yung si Obama Yung may nag-produce. itim. Yeah, yung may itim. Yeah, alam ko yun. Yun yung natandaan nila. So, pero balik tayo kay PDD. Well, nakita ko kasi parang si Sting ini-interview. So parang nagpapasalamat nga siya kay PDD kasi parang hindi niya inauthorize yung ginamit niya yung riff na I'll be missing you. Okay. So ngayon, si PDD ngayon, parang lifetime na nagbabayad sa kanya ng parang 2,000 a day or something. Basta ganun kalaki. Like isa sa mga pinakamalaking parang bayad. Na-imagine mo yun. Tapos lately nga, di ba may nakita akong post si Basti Artadi ng Wolfgang. Nag-post siya na parang hindi nila sinusuportahan yung vinyl na ilalabas yung first record nila, yung best album, di ba? Kasi sa 1900 na yon parang $2.40 lang yung makukuha nila. So imagine mo yun, no? Parang, well, hindi. Kanina pinag-uusapan namin yan eh. Bilang ako, nagbabanda ako, parang 240 pesos lang ibibigay mo sa banda, first album yan. Malamang wala pa silang mga sasakyan yan at talagang pinaghirapan nilang ilabas yun at gawin yung kantang yun. Ang dami nilang mga ginaggoyo na mga artist. At saka sila rin yung may rason kung bakit pangit yung, sorry, sad to say, pangit ng taste pangit ng pinapatugtog sa Pinas. Ngayon. Or... Ang dami, mga spaghetti pababa. Sorry. Alam mo yun? Hanggang ngayon? Oo, hanggang ngayon. Lalo sa mga AM. Kaya nga parang brainwash eh. Kasi if you play dumb songs, people will get dumber. Parang ano yun eh. Tito mo tayo, nakikinig tayo ng mga hindi naman sa tinataas natin yung sarili natin, pero pinapakinggan natin Tool, di ba? Ako nga, hindi ko kayang pakinggan Tool kasi ang talino niya para sa utak ko. So, mostly kasi ang nagpapatakbo ng mga labels is mga businessman, hindi sila artist, hindi nila alam kung gaano kahirap yun. And malamang,
mas nauna sila sa generation natin, yung mga artist na yun, tingin sa mga yung mga head, tingin nila sa mga artist is, alam mo yung tumatanda tayo, sasabihin ka ng parents mo, wag ka nga tumugtog, wala namang pera dyan eh. Kumbaga transaction lang sila para sa kanila, di ba? Parang number one, eto paano nila malalaman ang hip na music sa streets? Hindi naman sila naglalakad sa streets. Ang nakakaalam lang nun, which tayo, yung mga nasa kalye palagi. Tapos kung may pumutok na, saka lang sila mag-grab ng opportunity na yun. Kasi uy, parang narinig ko to sa kanya eh. Hindi katulad nung nandun ka mismo. Kaya hindi nila na-value kung ano, halimbawa yung sa album ng Wolfgang, hindi nila na-value yun kasi hindi naman nila alam kung paano siya ginawa eh. Pero paano na ang moving forward? Paano mas magiging fair sa mga artists? Kasi, unfair. Pero sa takbo ngayon ng industriya na parang lahat accepted na at natutuwa kasi nandiyan ng Spotify. Mas masahol pa ang deal sa mga ganun. Babalik ako. Ako para sa akin, we don't need them kasi we can make it on our own. Tama. Alam mo yun, if they won't support us, who gives a alam mo yun? Kasi kaya na, May technology na talaga. May technology na and may connection na. So we don't need them. We just need to parang tayo na lang. Alam mo yun? Mas malakas pa. Isipin mo, tong label nila, napatugtog ba nila yung Wolfgang sa ibang bansa? Hindi. Nabigyan ba nila ng legendary status yung Oo, kasi dahil sa mga nakikinig, pero nabenta ba nila siya ng maayos? Hindi. May kakilala ko, yung shoutout sa Numinous, ang lupit. Sinong may akalain na mapapatugtog nila ang keso na banda sa Nepal? Walang Pilipino dun, pero nagawa nila ng paraan. Sinong makakakalain na may representative ang Pilipino sa Wacken, German, the biggest metal fest ever? So, kaya natin siya. Yun na yun, no? Nag-paid way. Ngayon, lumabas na yung mga production, halimbawa, nagkakaroon na ng American-Canadian tour, Australian tour. May mga productions na Pilipino. Hinawakan ba yun ng mga labels? Hindi. So anong trabaho nila? 'Di ba? Pero kasi pagdating sa mga tour promotion, mga concert na ganyan, yung business model na yan is wala namang monopoly diyan yung mga label. Logistics, venue, blah blah blah. Okay. Pero ang debate kasi ngayon ay ang role ng label kuno is more on sa distribution eh. Wala na eh. Pwede yung distribution nandiyan na Spotify. Hindi, pero yun nga. So, diba? which is ang ginagawa ngayon ng karamihan ng mga banda, sila na mismo, di ba? Oh. Pero, hindi, yung pera na nakukuha naman nila is 90, I don't know kung ano yung ratio, pero ang yumayaman is yung mga platform. Pero totoo, yung mga artists, maski nga yung mga level ni na Snoop Dogg, di ba? Na yung billions of streams ay tipong $1,000. Kung dati, pag ikaw ay naka-platinum, halimbawa, malaki man ang cut ng label, pero meron kang malaking paycheck din yan. So, debatable kung ano ba ang fair, 50-50, pero bottom line, yaman ka. Ngayon, hindi ganun ang takbuhan Hindi, pagdating sa mga platform. Maski yung mga sina Lady Gaga, maski sino. So, lalo Siguro, pa yung mga independent, paano na? Iba nga lang siguro yung strategy. Kasi ngayon pwede ka Facebook tuloy. Or Facebook tsaka YouTube. Kasi nakikita ko rin siya. Add ko lang. Kasi may business naman talaga. Kasi like, for example, like pagdating sa movie, may mga tawag nilang catalog, mga ganun, branding, mga ganun. Kasi for example, kanina yung pinag-usapan natin. Gusto kong makatugtog yung banda ko dito eh. Gusto namin mag-tour sa Amerika. Nagtanong ako, paano ba? Kailangan may awit awards ka? Kailangan sikat ka sa Philippines? Oh, well, yes. Ang dami mong kailangan na dapat pop ka, kailangan pang wish bus ka, ganun. Pero, for me, ang dami-daming festivals dyan na iba't iba na nagkikater sa genre mo mismo. Ang dami kong kilalang mga Filipino artist na nagtutour sa Japan, sa Thailand, Cambodia, pati Amerika nang hindi kinailangan ng awit awards or nung... Sino nagsasabi ng kailangan na yung mga... awit? Hindi, yun yung sinasabi, yung parang kinakalat sa mga... Hindi. At saka, yes, kailangan. Halimbawa, Itchworms. Mas madali nga naman gawan siya ng event kasi kilala sila sa Pilipinas. Siguradong yung organizers nun, siguradong safe na siya. Kasi syempre yung gastos nun. Pero may isa pang alternative dun eh. Katulad niyan, paano nakuha nung
grabe, bilib na bilib ako dun sa Numinous Sir Jeff. Bilib na bilib ako dun. Kasi alam mo ginawa niya, yung sa Germany, wakin to. Tumutugtog dito Slayer, Pantera, the biggest names, Megadeth in metal. Yan. Narinig ko lang sa mga kwento. In-email daw niya yun, halos 1,000 email. Sobrang dami na napilitan buksan ng organizer yung email niya. Chinek out yung Valley of Chrome. Wow. Tugtog. Walang hindi nag-isip na malulugi, whatever. Kasi nga, may mga festivals na mag-cater para sa iba't ibang banda. Katulad yung, halimbawa, yung kanina, yung pinag-uusapan natin, si Red Eye, at saka iba pang mga reggae bands ng Pilipinas, nagtutour na yun ng buong Pilipinas. I mean, buong Asia. Pero, wala naman tayong naririnig sa radyo nun Hindi nga natin sila kilala Pero nagtutour yun, pati sa Europe. Pinakahadlang para sa mga galing sa Pilipinas tapos pupunta dito sa North America is yung airfare talaga. So yung airfare na yun, hindi enough yung ibabayad ng mga festival. Kasi sa mga festival dito, ang kino-cover lang nila minsan, halimbawa may talent fee ka, plus yung hotel. Halimbawa mga North by Northeast, South by Southwest, mga ganon. Pero ikaw magkikerry ng... kasi lahat naman ng ticket sales nun or something, dun na kumbaga sa kanila yon. Hindi mapupunta sa artist, kumbaga may TF ka lang. Dahil kung ilan kayo, 5. Tapos ngayon, yung presyo ngayon, 3,000 isa. So, na kagad hindi ka naman babayaran ng, ilan yun, 15,000, 20,000 para para tumugtog. And unless, di ba, sikat ka na. So yun, kaya kung kaya ng banda na pumunta dito, mas madali. Yun ang mas madali, Or yung cost nila, hindi issue. Parang in Slapshack yun ng Ang galing nun. Galing nun ang ginawa nila kasi parang basta sila yung unang gumawa. Ang ginawa kasi nila is pumunta sila dito tapos naghanap na lang sila ng manager, si Doughboy, road manager, na magbubook ng mga venue para sa kanila. Pero yung sponsor nila tsaka yung naipon nila, yun yung pinanglipad nila. Para siyang puhunan bale. Which is nag-workout kasi nakagawa ng music video. Kaya nung nandito sila, parang kailangan ginawa nila lahat. Music video, tapos makikonnect sa mga tao, magkaroon ng mga bagong mga, kilala, network. So yun, and plus may visa na rin kasi sila. Isa pa yun, visa. Yeah. Ang daming banda na nakaset na yung tour nila dito. Tapos biglang hindi tatatakan, bad trip yun, no? Ganun. May nangyari sa amin sa Urban Dub. Urban na yun. Urban Dub Franco. Sayang. So sold out na namin yung Toronto tsaka Vancouver yata. Tapos Calgary, Toronto, Vancouver, Winnipeg, Calgary. So 4 na tour. Tapos dahil nagkaroon ng parang isang holiday, may holiday nun, na nabawasan kami ng araw para ma-approve yung visa. Tapos nung pumunta sila sa visa, Friday yon, andun na pati yung buong banda. Tapos ready na rin. Tapos 2 p.m. Di ba? Dumating sila mga 4 p.m. mga ganun. 2 p.m. nagsasara ng Friday. Yung Pero inayos ulit nila daw, papers nila, nakapagpasa na daw sila ngayon Oo nga. Baka ngayon okay na. Baka ngayon mas okay. Pero at that time, kahit kami na-stress dito. So parang, ang sakit sa mga fans na mag-cancel ng concert. So yun ang parang, man. So, di ba? Parang, gustong-gusto namin panoorin pa yun. Urban Dub tsaka Franco. Sold out na, Sold out nga yung nun So yun yung Toronto. dating gusto namin, kami yung pipili ng mga gusto namin talaga na not necessarily 10 beses na nakapunta dito. So Urban Dub talagang yun ang una, then yung Up Dharma dati kami yung una kasi hindi rin naman napipick up dati ng so yun yung gusto namin Gusto ko rin yung mga yun. So ayun, pero so yeah, yun ang hirap nga sa yung cost nga ng paggaling ka ng Pilipinas. Ano rin siya, math and science siya. Kung saan ka makakatipid na kailangang magaling ka. So yung naman, halimbawa, yung Turbogot,
Like dito na sila based na sila sa New York. Oh. So ngayon ano na sila sa mga festival sa like South by Southwest. Kasi yun din, dalawa lang sila. 'Di ba? Parang ang dali ng pag marami kayo, like ang hirap Yung economics talaga ngayon ng concert production is ibang-iba na. Sa sa financial standpoint. At saka pag galing kang Pilipinas, medyo Exactly. malayo kasi. ang hirap nun pag big band kayo. Mhm. Halimbawa yung Radioactive Sago Project, siyam kayo sa banda. Diyos ko. Oh. Yung Ben and Ben, di ba? Ang laking, ang laking hirap nun, Ben and Ben. Kasi, hindi lang yan. Kasi 9 sila sa banda, pero yung kasama nila, 25 sila total. Dami. Isang aeroplano kailangan. Oo. Private plane. Dapat nga, nag-hire na lang ng private plane yun eh. Pero tas tinabil na namin yun like across Canada. Kaya like nahirapan. Sobrang hirap nung time. Anyway, napag-usapan, may parating dito. Ayan si Idol. Talking about ang paki-introduce. Paki-intro. At kailan? Sabihin mo rin kung kailan. May dadating tayong bagong tropa dito. He's a filmmaker, a writer, a war journalist. Actually, siya, hanep. Alam mo, hanep. Pero ang pinaka punchline niya sa lahat ng karir niya ginawa, kasi kasama siya sa inyong kabataan. Yan. Paki-explain. Funny comics. Si Pinoy Eklok ba Funny yan? Comics. Eklok? Si Combatron? Combatron. Dapat gumawa sila ng video, movie nung kaysa sa ulitin nila yung Voltes 5, di ba? Oo nga, Nick Nock. Dapat, ang dami-daming magagandang, Force One Animax, ang dami-daming magandang Filipino na comics na pinipilit pa rin nila si Captain Barbie lang ngayon. Si Kick Fighter, naalala mo yung Si Kikero. si Sagat, di ba? Si Biotrog. And ito, kung lumaki kayo sa Pilipinas nung like 80s or 90s, ang OnlyFans nun, ang OnlyFans nung araw, kung ang Western society, meron siyang Playboy o Penthouse. Sa atin naman merong Serek Savera. Yeah, Serek. Mhm. Naalala ko yung sa Abante. Abante, di ba? Oh, yan. Parang hindi ko pa, yung una kong basa nun, talagang hindi mo papaalam na binabasa mo. Oo. Pero yun nga, yung difference nga ngayon. Kasi ngayon, di ba, yung accessibility natin, halimbawa sa porn, sa kung ano-ano. Ang dali lang sa device. Di ba, minsan sa Twitter ko nga lumalabas na Oo. And At saka nung araw, nasa Asia tayo So, conservative talaga. Conservative talaga dun. Yung sexy nga dun, naka-shorts pa Di ba? So, kumbaga, ang Serek Savera na write-up sa Abante nun, siya ang American Pie natin. Oo. Dun, walang pictures, walang kahit ano. Na yun nga sabi mo kanina na mag-i-imagine ka talaga. Kaya, mas mas healthy. Mas healthy nag-imagine ka At saka walang history. Walang cookies. Tapos, di mo kailangan burahin clear history. mas accessible. Butas-butas lang yun. At saka, dahil nga sa industriya ngayon, na, meron siyang yung mga Pornhub na mga ganyan, maraming mga kababaihan talagang na-exploit. Oo. Diba? Maski sa mga Viva Max ngayon, mga ganyan. Marami sa mga artist. Hindi, nagiging na siya, nagiging trend siya. Na, parang, well, it's the modern world. Pero back then, na everything is taboo. Even rock and roll. Ayaw ng mga magulang yun Huwag kang sasama dyan huwag kang sasama dyan. Satanista yun. Satanista yung mga demonic songs yan. Huwag kang sasama dyan. Tsaka lulukohin ka lang yan. Na ngayon, na pag nagbabanda ka, sasabihin na sa'yo, ay, banda pala yung boyfriend ng anak ko. Sige lang, magaling yan. Iba na. Iba na. At saka, in fairness, yung klase ng Tagalog ng Serex ay hindi baboy like malalim. Hindi siya. Poetry siya. Yun, poetry, di ba?
pagdilat ng aking mga hiyas. Kailan last time mo nakabasa? Ano na yan? Tanda mo pa yun? Oo, kasi yun yung kakatuto mo pa lang Talaga. magbasa ng sa school, di ba? Grade Kala ko 3. kakatuli mo. Hindi. Grade 3, grade 4. Tapos minsan uso sa amin yung mga bring newspaper, tapos yung mga drive, 'di ba? Yung mga charity ganun. Tapos syempre minsan may ganun. Tapos babasahin mo eh. Kasi wala naman dating internet, kung ano minsan mabasa mo, nagpa-practice ka magbasa, yun yung babasahin mo. Yun. And Minsan saka, hindi mo pa naiintindihan yung iba eh. At saka, ewan ko, human nature ata yun eh. Yung talagang maghanap ka ng kinkiness. Human nature siya eh. Alam mo yun, parang kung pagbabawalan mo siya, parang mali eh. Oo. Ano siya? Pero dapat i-ano nga yun, no? I-Hall of Fame. Oo, it's part of Oo, Philippine culture eh. Yung Oo. Pinoy funny comics, Avantes. Ano Di ba? Kasi oo. mawawala na lang sa history, alam mo yun? Like ngayon, dahil natatabunan na ng sobrang daming media, YouTube, tapos yung mga shorts, tapos IG, yun talaga yung dinala natin or alam natin nung kabataan natin. At saka lahat na lang ngayon pwede maging content creator. Kahit video mo yung sarili mo, natutulog ka ng 3 oras, may manunood na eh. Pero ang original, at saka I think ang isa sa mga original content creator na nasa media is si Direct Jim who wrote that. Serex. Oo. Kasi yun lang yung original. Siya lang may ganun nung araw, wala nang iba, wala siyang kalaban, wala ring may lakas ng loob gumaya. No? Gumaya. Kasi alam na parang household name na. Household name. Parang kumbaga pwede siya maging Jollibee. ang siguro sisikat ngayon, kung mag-open up ka ng TikTok, 'di ba? Na puro clippings lang nung Serex. Na totoo totoong mga clipping yung dati. From Kung- everyday yun. Oo, eh. Parang sino ba araw-araw yun. nakapagtago nun? Simulan natin. Tapos ngayon kita mo sa TikTok o Instagram, pwede mo lagyan ng music. 'Di ba? Lagyan mo lang music tapos may nagbabasa. Tingin ko na meron yun sa public library natin. Sa Pilipinas? Oo. Ewan ko lang kung... Or yung publisher mismo yung Meron na silang Abante? kopya niyan. Oo. May Hindi, archive. pili ko. Ano, Kasi para siyang soap opera ng ano eh. And Actually, quality, hindi siya babuy eh. Ang ganda ang tatas ng Tagalog na parang hindi yung ngayon, alam mo yun, ang dali na gumawa ng mga explicit na walang thought into it. Kumbaga walang passion, di ba? Pinag-isipan din siya eh. Yeah. Kaya nga yung mga porn ngayon, mas matagal ka pa naghahanap kasi pare-pareho eh. Walang passion, walang art. Basta mga real mga real diba? So, Eto hindi eh. oo. May ano siya eh. May climax pa siya eh. Pelikula siya actually. Naalala ko siguro nakaka-3 araw na akong sinusundan siya. Pagkatapos nun, sabi ko, tagal naman ng hubaran. Ay, pwede bang gawa tayo ng show, Serex on parang ganon. Tapos, parang alam mo yung may mga book reading dito, di ba? Puro lalaki na sa harapan para mga Parang round table, Parang puro mga mga bata. lalaki. Parang, Yung nakaupo na Mapapagano. naka-squat pa talaga sa gano'n. Sino unang kita? Yan, tanong natin kay Direct Jim para siya yung reader Alam mo tayo. kapag manonood ka ng... Maganda sana kung na ano. Alam mo kapag manonood ka ng Forbes sa Pilipinas dati, kapag madaming tao talagang sa sahig Hindi, kaya nga, yun ang maganda sa nakaupo Serex. kahit saan. Na-preserve mo yung privacy. Isang TV lang eh. Yung may VHS na VHS or beta, tapos magkakasama kayo, titingnan, yun na, may gumawa na rin. Naalala, kumbaga, ganun na ganun yung ginagawa na may titingin mo na kung may mga parating padating na. Pero manonood kayo lahat. Kami sa kaklase ko, nanonood ka. Ako naalala ko Nakaganon lahat yung mga... naalala ko nung bata ako, kasi lumaki ako sa army base eh, sa Marine. Mga maton yung mga tao doon. So pag alis yung driver ng airpods ng kaibigan namin, which is sundalo rin, mag-iwan ng Abante yun eh. So, di kanya-kanya kami. Tingnan mo to. Nasa na ba? Tapos pag alis yung dad niya, bro, alam ko na kung saan nakalagay. Ang alin? Di titingnan namin yung may secret stash pa yun ng mga VHS niya o Betamax eh. Ganun. Unlike ngayon na kahit
kahit sino. Sino, man? Wala Minsan nang ano, nga eh. Wala na yung suspense. Hindi na nai-stimulate yung utak. Yun ang Doon pa lang sa hinahanap mo yung mga secret stash, excited ka na. Excited ka na eh. So yeah, yun yung ba yung difference natin sa ngayong generation? Instant eh. Alam mo, ang galing ng American Pie na movie. Kasi ganun na ganun talaga nung 90s eh. Nung panahon. Oo, ganun. Ngayon hindi na ganun eh. Ngayon parang Parang nakita na nila or ano. wala nang hirap yung mga tao ngayon. Desensitized na. Kahit sa pagbabande, ang dali na ngayon eh. Gusto ko ng ganyan dyan. Hindi katulad nung araw na yung tugtog mo, nanggaling kasi doon ka sa lugar na yun. Lahat ng tao ganun yung tugtugan. Hindi Or katulad. masusurprise ka kasi pagpunta mo doon, uy, ibang klase to ganun yung Kami, honestly, yan, slap shop. Nakilala namin yan dati, pati yung mga Greyhounds cheese yan. Nakilala namin sila. Hindi namin sila kapitbahay eh. So, yung nakita namin sila na ganun, parang may sabi-sabi lang, uy bro, malupit yung banda ng kuya ko eh. Panoorin natin. Paano tugtugan nila? Parang panterang mabigat bro. Pero walang solo. Tas hip-hop eh. Ganun. Punta kami, uy pareho ng tugtugan natin. May magic agad siya kasi kapareho tayo. Yung Slapshot, yung una namin nakasabayan, guess, Tia Marias, 1996. Oh man, natandaan ko yung ano na yan. Pinupunta ako yung Tia Maria sa inyo. Oo. Pag pupunta ako sa Pilipinas, Pasay, di ba? Hindi, sa amin, sa Katipunan kami. Hindi, mayroon sa Pasay dati. Meron sa Pasay yun. Yung Tia Marias Katipunan. Tandaan ko yun. Di Tia Maria's, damn. Teka, pero kailan bago natin malihis, kailan ang dating dito ni Master? Mga November daw. November. Paghandaan natin, kailangan, alam mo, Red talaga- carpet. Red carpet carpet. sa aeroplano. On behalf of lahat ng Sige, mga kabataan, Pilipino. Kailangan ba na may pick up sa airport? Meron, pwede. Oo. Pick upin sa airport. Wow. Ayos. Yan ang binibigyan ng parangal. Oh, Like sobrang understated or hindi na-realize na yung gem na may ganyang klaseng artist. Maghanap ka ng abante para hanap na. Para Oo. papirmahan mo. oo, tas naka-frame siya. No? Ganda nun, bagay dito yun. Wow. Oo. Abante. Ilagay mo yun. Gawa natin ng app. Sabi ko na hindi nga, puro lang yung mga collection Hindi, ng pero mga paano ba yun? thousands Di of dapat ano siya yun. yung merong archive nun? Malalaman natin pagdating niya. Yan. Tanungin natin. Magandang Gets siya. dito, no? Oo, Or gets ang dito. importante din is paano yung mga susunod na generation? Meron ba siyang tinrain na mga kabataan na kayang sumulat ng ganun? 'Di ba? Kasi Yes, galing, gusto kong mag-apply. Gusto kong matuto. Kasi again, Masterclass. masterclass. At saka ano siya, parang dati isipin ng mga tao yun, bastos siya. Oo. Parang pole dancing. Everybody does pole dancing. Hindi naman siya bastos eh. It's an art form. Parang banda. Sasabihin mo, banda yan, mga ganyan. It's an art form. Ngayon, dahil mas open na tayo, pwede na nating gawin yung ginagawa ng idol natin na magsulat ng ganun. Pero kailangan natin ng guidance, eh. 'Di ba? Madali magsulat Yes. ng bastos ng malaswa. Pero yung paraan niya, May art form. yun ang I don't know, sino Kailangan sumunod natin sa ng yapa. masterclass. Kumbaga sa music, alam mo yun, nandyan sina maestro, may sumunod na yapak. Di ba? Yung mga Oo. nakikita ko yung mga banda, ang lulupit. Yung mga anak ng mga musikero, Oo, lupit. ang lulupit ng may sumunod sa yapak. Nasaan ang sumunod sa yapak Oo ng nga. Serex? alam mo magandang topic yun eh, yung sinabi mo kanina na yung mga small details katulad niya, legend yun. Hindi siya pinapangaralan na as madaming, halimbawa yung sabihin natin nagsimula ng Mayrix Mm. or ano ba yung mga Si Eric, naalala ko Diba? bigla. Oo. Oh my God. dapat may Hall of Fame yung mga yun kasi Mayrix, the Coco Jam. Alam mo yung commercial pa nun where great bands are formed. Oh, yun. That's yung 680. Yung Sagiho, yung Sagiho katulad niyan. Yung eksena yung Dread. Ngayon sa Yung generation kailangan yan, nating ma-immortalize kasi ang dami na rin umaalis sa Pilipinas, di ba? Oo. And yung Kailangan para sa upcoming generations, ang pinag-uusapan nila is puro, yung drummer nga na Metallica, drummer nga na ganyan. Tapos naisip ko,
hindi mo ba kilala yung drummer ng Anak Bayan? Malupit. Sino yun? Sabi ko may kausap din ako na isa. Sabi ko, alam mo ba yung yugyugan na hindi talaga sa POT yun eh? Hindi ko alam yun. 70s yata. The Advisors yun. Oh my God. Oo. Pero may- ganun din ang areglo. Ganun na ganun. Wow. Pero mas sila, mas Vic Soto. Ang daming kanta, Napakinggan ko yung, katulad yung sa Bamboo, yung Yun, alam ko. Probinsyana, Sila sila rin yun. pati yung Tatsulok, iba. Oh, sila rin yun. Wow. Yun nga eh, parang, Hindi na i-immortalize. oo. So, ang kulang is yung kwento. Maganda nga is may podcast na halimbawa Sagiho Stories or yung ano lang talaga na ikukwento mo tapos na-archive. Oo. Or baka meron na pero hindi lang natin hindi hindi tayo aware kung nasa. Yun yung susunod na i-sponsor dapat dito. Hindi bukod sa mga banda is yung mga legend na ganon. Tsaka maganda yan. For me, ako kinukwento ko talaga sa anak ko yun eh. Kasi gusto ko, ikaw lalaki ka sa ibang bansa eh. Kailangan alam mo yung Pinoy roots mo. Alam mo yung Pinoy rock na yun. Alam mo yung Pinoy music na yun. Alam mo, eto ang Pilipino. Mas makakatulong siya. Kasi lalo na, dito, iba na yung takbo ng hindi bacon, di ba? Oo, may kaibigan akong Sri Lankan eh. Tapos tinanong ko sa kanya, ano yung mga tinutugtog mo? Original ba yan? Hindi, ito na yung mga songs na pass on, tas iniiba na lang nila. Okay yun ah. Sana mangyari din yun sa atin na hindi makalimutan yung mga nauna pa. Ganun. Kasi ang dami. Eto hindi alam nyo ba ang lawak ng soul music ng Pilipinas? Ang dami pala nating bandang funk at saka soul. Pero hindi nakakunto. Oo, hindi na nalalabas. Dati kasi may radio show kami. Ang radio show namin is Funk Soul, The Get Down at Jam 88.3. Oh, Puro funk soul yung pinapatugtog namin. So, nag-isip ako ng sabi nun, pare, kailangan natin ng roots. Kasi iba yung nagpapatugtog ka lang sa merong magkukwento ng about history nun. In-interview namin si Bing Austria ng Putreska. Lalim ng sinabi niya. Dami. Maganda interview yun. Yun ang kinaiba ng mga banda ng Amerika. Kasi naka-immortalize sila Henry Rollins. Immortalize sila hanggang ngayon. Yung mga banda ngayon talagang kino-cover pa rin sila. Ramones, di ba? Sa atin, hindi ganun eh. Yeah, tama ka yung sinabi mo yun. Kung sino lang yung mga nanalo ng awit awards, yun lang kilala sa consciousness. Pero ito yung mga dapat ikwento kasi kumbaga roots nga. Roots. Parang wala tayong lahat kung wala si Cerex. Wala tayong lahat kung wala yung Mayrix, Club Dread, Sagiho. Or halimbawa yung ganyan. yung nag-drawing sa Nicknock. Alam mo yun? Pinoy Funny Comics. Yeah, funny comics. Si Dagul. yung Pugat Planet of Baboy, the mga Apes. ganon. Planet of the Tulad Apes. Pugat Baboy. Galing nun. Galing ng comics na yun. Yeah, so yun. So hopefully, makwento. So thank you very much, Bong. Sabihin mo na lang sa mga listeners natin, viewers, kung paano kanila mahahanap. Hindi nyo ako mahahanap. Smart. Pero yes, support everything that is Filipino. Yun. Old, past, or future. Yun. Bacon man o hindi. Bacon man o tapsilog. Yun, thank you very much. At nakatapos na naman tayo ng isang show. And hopefully nag-enjoy kayo. At syempre, supportahan nyo din yung YouTube channel namin kasi ang dami naming storya na nilalabas doon. At magkita-kita lang ulit tayo next time dito lang sa Barber's Cut.